Ako si Elian, isang sundalo na sanay sa hirap, gutom at panganib. Pero sa lahat ng laban na hinarap ko, wala nang mas higit pa sa laban ng puso ko. Ang pangakong binitiwan ko kay Clarice bago ako umalis. Siya ang dahilan kung bakit kahit gaano kahirap ang training, kahit ilang beses akong mapagod o masugatan, lagi akong bumabangon dahil alam kong may naghihintay sa akin. May taong naniniwala na makakabalik ako ng buo. Bago ako ipinadala sa misyon, malinaw pa sa alaala ko ang huling araw namin. Nasa maliit kaming kafe malapit sa simbahan kung saan namin plinano ang kasal. Nakangiti siya habang hawak ang planner namin. Pinapakita sa akin ang mga detalye, kung anong kulay ng bulaklak, anong kantang tutugtugin habang naglalakad siya sa aisle, at kung paano namin iimbitahan ang mga kaibigan namin. Tahimik lang akong nakikinig, pero sa loob ko, pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para matuloy ang araw na iyon. Hinawakan ko ang kamay niya noon at sinabing, babalik ako. Hindi lang basta babalik, kundi babalik na handa na siyang pakasalan. Ngumiti siya, pero nakita ko sa mga mata niya ang takot. Alam niyang delikado ang misyon ko. Alam niyang may posibilidad na hindi na ako makauli, pero pinili pa rin niyang maniwala. Pinili niyang kumapit sa pangako ko. Ilang araw matapos iyon, nasa loob na ako ng military aircraft, papunta sa isang lugar na hindi ko man lang masabi sa kanya. Habang lumalayo kami sa lupa, pakiramdam ko parang unti-unti rin akong hinihiwalay sa buhay na gusto kong balikan. Sa bawat segundo, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad ko bilang sundalo. Pero kasabay nun, mas lalo kong pinanghahawakan ang dahilan kung bakit kailangan kong mabuhay. Si Clarice. Pagdating namin sa lugar ng misyon, agad kaming sumabak sa operasyon. Mainit ang klima, mabigat ang hangin, at halos araw-araw may tensyon. Hindi ito katulad ng training. Totoo ang bala, totoo ang panganib, at bawat galaw mo pwedeng maging huli. Pero kahit ganun, natuto akong maging matatag. Natuto akong mag-focus dahil alam kong hindi lang sarili ko ang dala ko rin ang pangarap namin ni Clarice. Tuwing gabi, kapag may pagkakataon, sinusubukan kong magpadala ng mensahe sa kanya. Minsan umaabot, minsan hindi. Pero kahit isang simpleng mahal kita lang ang makarating sa kanya, sapat na iyon para mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Iniisip ko na lang na sa kabilang panig, naghihintay siya, nagdadasal, at naniniwala na makakabalik ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasa gitna kami ng isang operasyon nang biglang sumiklab ang matinding engkwentro. Walang babala, walang oras para mag-isip. Bigla na lang kaming pinaputukan mula sa iba't ibang direksyon. Ang ingay ng putok, sigaw ng mga kasama ko, at alikabok sa paligid. Lahat nagsabay-sabay. Sinubukan kong manatiling kalmado, sinunod ang training, pero ramdam ko na iba na ito. Mas malala, mas mapanganib. Habang gumagalaw kami para humanap ng mas ligtas na pwesto, isang malakas na pagsabog ang nangyari malapit sa akin. Parang huminto ang mundo ko sa isang iglap. Tumilon ako, nawalan ng balanse at bumagsak sa lupa. Saglit akong nawalan ng malay. Pagdilat ko, wala na ang mga kasama ko sa paningin ko. Tahimik na ang paligid, pero hindi iyon kapayapaan, kundi ang nakakatakot na katahimikan matapos ang kaguluhan. Ramdam ko ang sakit sa katawan ko, lalo na sa tagiliran. Sugatan ako, nahihirapan akong tumayo. Sinubukan kong sumigaw pero walang sumasagot. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot na hindi ko na matutupad ang pangako ko. Takot na hindi ko na makikita si Clarice. Takot na baka doon na matapos ang lahat ng plano namin. Pinilit kong gumapang, humanap ng kahit anong pwedeng maging kanlungan. Hindi ko alam kung nasaan ako, kung gaano kalayo sa kampo, o kung may darating pa bang tutulong sa akin. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Hindi pwedeng dito na ako magtatapos. Habang pilit kong linalaban ang sakit at pagod, paulit-ulit kong iniisip ang mukha ni Clarice. Ang ngiti niya, ang paraan ng pagtitig niya sa akin na parang ako lang ang mahalaga. Doon ako kumakapit, doon ako kumukuha ng lakas.
At sa gitna ng dilim at katahimikan, isa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa, dahil may pangako akong kailangang tuparin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong gumapang sa lupa habang pilit na nilalabanan ng sakit ng sugat ko. Ang bawat galaw ko ay parang hinihila ko pababa ng katawan ko. Parang sinasabi nitong sumuko na lang ako. Pero hindi ko kayang sumuko. Sa bawat pagdilat ko ng mata, ang mukha ni Clarice ang nakikita ko sa isip ko. Parang naririnig ko pa ang boses niya. Mahina pero malinaw na parang hinihiling na lumaban pa ako. Nakita ko ang isang maliit na kubo sa di kalayuan. Hindi ko alam kung may tao doon o kung ligtas ba iyon, pero iyon lang ang taning pag-asa ko. Ginamit ko ang natitirang lakas ko para makarating doon. Halos mawalan na ako ng malay nang tuluyan akong makarating sa may pintuan. Hindi ko na maalala kung kumatok pa ba ako o basta na lang akong bumagsak sa harap nito. Pagmulat ko ng mata, hindi na ako nasa labas. Nakahiga na ako sa isang simpleng higaan, gawa sa kahoy at manipis na kutsyon. Amoy ko ang kakaibang amoy ng mga halamang hindi ko kilala. Sa tabi ko, may isang matandang babae na tahimik na nakaupo. Hawak ang isang basang tela na marahang ipinupunas sa noo ko. Nang mapansin niyang gising na ako, ngumiti siya ng banayad. Hindi ko maintindihan ang wika niya pero sa mga mata niya, ramdam ko ang malasakit niya. May isa pang lalaki na pumasok, marahil ay anak niya. Siya ang bahagyang makakaintindi ng Ingles. Ipinaliwanag niya na nakita nila akong sugatan sa labas ng kubo nila at dinala nila ako sa loob. Ilang araw na raw akong walang malay. Ilang araw. Ibig sabihin, matagal na akong nawawala sa kampo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa mga kasama ko. Hindi ko alam kung iniisip na ba nilang patay na ako. Sinubukan kong bumangon pero agad akong pinigilan ng matandang babae. Mahina pa raw ako. Kailangan ko raw magpahinga. Kahit gusto kong umalis agad at hanapin ang unit ko, alam kong tama siya. Halos hindi ko na maigalaw ng maayos ang katawan ko. Sa mga sumunod na araw, inalagaan nila ako na parang sarili nilang pamilya. Pinapakain nila ako, ginagamot ang sugat ko gamit ang mga halamang gamot at binabantayan tuwing gabi. Hindi man kami magkaintindihan sa salita, ramdam ko ang kabutihan nila. Sa gitna ng digmaan, may mga taong handang tumulong kahit hindi kanila kilala. Habang unti-unti akong gumagaling, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon ko. Wala akong paraan para makipag-ugnayan sa kampo. Wala akong signal, wala akong kagamitan, parang tuluyan akong nawala sa mundo ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng kubo at nakatingin sa madilim na kalangitan, lumapit sa akin ang lalaki. May dala siyang maliit na radyo. Pinakinggan namin iyon, umaasang may maririnig kaming balita tungkol sa operasyon namin. At doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. May binanggit na grupo ng mga sundalo na nasawi sa isang engkwentro sa lugar na iyon. Isa-isa nilang binasa ang mga pangalan, at nang marinig ko ang pangalan ko, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Patay na ako sa paningin ng mundo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang may parte sa akin na gusto ng sumuko. Kung patay na ako para sa kanila, may saysay pa bang lumaban? Pero agad kong naalala si Clarice. Iniisip ko kung paano niyang tinanggap ang balitang iyon, kung paano siya umiyak, kung paano niyang hinarap ang pagkawala ko. Mas lalo akong nasaktan, hindi dahil sa sugat ko kundi sa sakit na sigurado akong naramdaman niya. Doon ko napagtanto na hindi ito laban para sa sarili ko. Laban ito para sa kanya, para sa pangakong iniwan ko. Hindi pwedeng manatili akong patay sa paningin nila kung buhay ako. Simula noon, mas naging determinado akong makabalik. Araw-araw, pilit kong pinapalakas ang katawan ko. Kahit masakit, kahit nahihirapan, pinipilit kong maglakad, mag-ensayo at maghanda. Hindi ako pwedeng manatili doon habang iniisip ng mga mahal ko na wala na ako. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumabalik ang lakas ko. Hindi pa ako gaanong maayos pero sapat na para makalakad ng maayos. Kinausap ko ang pamilyang tumulong sa akin. Kahit mahirap, ipinaliwanag ko na kailangan kong bumalik sa kampo ko. Hindi ako pwedeng manatili. Nakikita ko sa mga mata nila ang pag-aalala pero hindi nila ako pinigilan. Sa halip, tinulungan pa nila akong maghanda. Binigyan nila ako ng pagkain para sa biyahe at itinuro ang daan na kailangan kong tahakin. Bago ako umalis, yumuko ako bilang pasasalamat. Hindi man sabi ng maayos sa salita, umaasa akong naiintindihan nila kung gaano ako nagpapasalamat.
Kung hindi dahil sa kanila, baka tuluyan na akong nawala. Habang naglalakad ako palayo sa kubo, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lang dahil sa sugat ko, kundi dahil sa realidad na naghihintay sa akin. Isang mundong iniisip na patay na ako. Isang babaeng mahal ko na posibleng nagluluksa pa rin. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Buhay ako at gagawin ko ang lahat para ipaalam iyon sa kanya. Hindi naging madali ang paglalakbay ko pabalik sa kampo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng sakit at bawat sandali ay may takot na baka hindi ko kayanin. Pero mas malakas ang dahilan ko kaysa sa pagod ng katawan ko. Sa isip ko, paulit-ulit kong binubuo ang imahe ni Clarice, kung paano niya ako sasalubungin, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat, at kung paano ko babawiin ang mga panahong akala niya ay wala na ako. Ilang araw din ang lumipas bago ko tuluyang marating ang pinakamalapit na base ng aming puwersa. Nang makita ko ang watawat at ang mga sundalong nagbabantay, halos hindi ako makapaniwala. Para akong naglakad mula sa kabilang buhay pabalik sa realidad. Nanginginig ang mga tuhod ko habang papalapit ako, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba kung paano nila ako tatanggapin. Nang napansin nila ako, agad silang naging alerto. Hindi nila ako nakilala agad, marahil dahil sa hitsura kong gusgusin, payat at puno ng sugat. Pero nang marinig nila ang pangalan ko at ang unit na kinabibilangan ko, biglang nagbago ang ekspresyon nila. Parang nakakita silang multo. Isa sa kanila ang tumakbo papasok at ilang sandali lang may mga opisyal nang lumabas para salubungin ako. Hindi ko malilimutan ang mga titig nila. Halong gulat, pagdududa at saya. Agad nila akong inalayang papasok at dinala sa medical unit. Habang ginagamot nila ang sugat ko, sunod-sunod ang mga tanong nila. Paano ako nakaligtas? Nasaan ako ng mga nakaraang araw? At bakit ngayon lang ako bumalik? Sinagot ko ang lahat sa abot ng makakaya ko, kahit nahihirapan pa akong magsalita. Maya-maya dumating ang commanding officer namin. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang kinakausap ako. Nakikita ko sa mga mata niya ang paghanga, pero may halong bigat. Ipinaliwanag niya sa akin ang nangyari matapos ang engkwentro. Marami raw sa amin ang hindi na nakita matapos ang pagsabog at dahil sa kakulangan ng komunikasyon at impormasyon, napilitan silang ideklara ang ilan sa amin na nasawi. Kasama ako roon. Hindi lang basta balita ang nangyari. May ginanap na seremonya. May mga pangalan na binigyan ng parangal. May mga pamilya na pinagluksa. At isa ako sa mga yon. Parang may kumurot sa puso ko nang marinig ko yon. Hindi ko maalis sa isip ko si Clarice. Iniisip ko kung paano niya tinanggap ang balitang yon, kung paano siya nagluksa, kung paano niya hinawakan ang sarili niya sa gitna ng sakit. Sinabi rin ng officer na may mga dokumento nang naisumite sa Pilipinas tungkol sa kamatayan ko. Ibig sabihin, lahat ng mahal ko sa buhay, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko at si Clarice ay naniniwalang wala na ako. Sa sandaling yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya ako na buhay ako, pero mas masakit ang katotohanang para sa kanila, patay na ako. Parang nawala ako sa mundo nila nang hindi ko man lang napigilan. Ilang araw akong nanatili sa base para magpagaling at magbigay ng kumpletong ulat. Sa panahong yon, ramdam ko ang kakaibang pakiramdam mula sa mga kasamahan ko. Masaya silang bumalik ako, pero may halong pag-iingat sa pakikitungo. Para bang hindi pa rin sila makapaniwala na nandun ako, na totoo ako. May ilan sa kanila ang lumapit at tahimik na nagpasalamat. Sinabi nilang inspirasyon ang pagbabalik ko. Pero sa loob ko, hindi ko nararamdaman ang buong saya. Dahil habang sila ay nagdiriwang ng pagbabalik ko, may isang taong mahalaga sa akin na nananatili sa dilim ng paniniwalang wala na ako. Isang gabi habang mag-isa ako sa kwarto, tinitigan ko ang maliit na larawan namin ni Clarice na dala ko sa wallet ko. Medyo kupas na ito, pero malinaw pa rin ang ngiti niya. Hinaplos ko iyon ng marahan at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung anong estado na siya ngayon. Baka naka-move on na siya. Baka may iba na siyang mahal. O baka patuloy pa rin siyang nasasaktan. Mas lalo akong natakot.
Hindi sa posibilidad na hindi niya ako tanggapin, kundi sa posibilidad na ako mismo ang dahilan ng sakit na pinagdaanan niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam kong hindi ako pwedeng manatili sa takot. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Nang tuliyan akong payagan na makabalik sa Pilipinas, pakiramdam ko ay parang may bagong laban akong haharapin. Hindi na ito laban sa kalaban sa digmaan, kundi laban sa realidad na ako mismo ang hindi nakasabay. Habang nasa eroplano ako pauli, hindi ako makapakali. Hindi ko alam kung anong sasalubong sa akin. Hindi ko alam kung paano magbabago ang buhay ko paglapag ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kailangan kong malaman kung may lugar pa ba ako sa puso ni Clarice o kung tuluyan na akong naging bahagi na lang ba ng nakaraan niya. Paglabag ko sa Pilipinas, iba ang pakiramdam kaysa sa inaasahan ko. Akala ko, pagdating ko, mararamdaman ko agad ang saya ng pagbabalik. Pero ang unang sumalubong sa akin ay katahimikan at kaba. Parang hindi ako sigurado kung saan ako dapat magsimula. Ang dami kong gustong gawin, pero ang unang tanong sa isip ko ay kung handa na ba akong harapin ang mga taong iniwan ko. Umuwi muna ako sa bahay namin. Nang makita ko ng mga magulang ko, hindi nila agad napigilan ang emosyon nila. Umiyak ang nanay ko habang mahigpit akong niyayakap. Parang ayaw na akong pakawalan. Ang tatay ko naman, tahimik lang pero halata sa mga mata niya ang gulat at saya. Para sa kanila, bumalik ang anak nilang akala nila ay tuluyan ng nawala. Sa sandaling iyon, doon ko lang naramdaman ang bigat ng pagkawala ko sa kanila. Ilang oras kaming nagkwentuhan. Ikinuwento nila kung paano nila tinanggap ang balitang wala na ako, kung paano sila umiyak, kung paano sila nagdasal, at kung paano nila pinilit na tanggapin ang nangyari. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Hindi ko ginusto ang nangyari, pero ako ang dahilan kung bakit sila nasaktan ng ganun. Hindi ko agad tinanong tungkol kay Clarice. Hindi ko alam kung handa na akong marinig ang sagot. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik kaming kumakain, tinanong ko rin ang matagal ko ng kinatatakutan. Sandaling natahimik ang nanay ko. Tumingin siya sa akin na parang nag-iingat sa sasabihin niya. Doon ko na naramdaman na may mabigat na katotohanan akong haharapin. Sinabi niya na noong una, halos hindi raw kinaya ni Clarice ang pagkawala ko. Madalas daw itong pumunta sa bahay namin, umiiyak at paulit-ulit na tinatanong kung may balita ba tungkol sa akin. Ilang buwan daw siyang nagluksa, halos hindi na siya makausap ng maayos, parang nawala ang sigla niya. Pero habang tumatagal, unti-unti raw siyang bumangon. Hindi dahil nakalimutan niya ako, kundi dahil wala na siyang ibang magagawa kung di tanggapin ang katotohanan na iyon ang sinabi sa kanya. Sinubukan niyang pagpatuloy ang buhay niya kahit mabigat. At doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. Mayroon na raw ibang lalaking pumasok sa buhay niya. Hindi ko agad alam kung paano magre-react. Parang may humigpit sa dibdib ko, pero pinigilan kong magpakita ng kahit anong emosyon. Tinanong ko kung sino at sinabi nila na mabait daw ang lalaki. Matagal ng kaibigan ni Clarice at tumulong sa kanya nung mga panahong pinagdaraanan niya ang pakawala ko. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ako nagalit. Hindi ko siya masisisi. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka ganun din ang ginawa ko. Hindi pwedeng tumigil ang mundo niya dahil lang sa pagkawala ko, lalo na kung ang alam niya ay wala na talaga ako. Pero ang sumunod na sinabi ng nanay ko ang tuluyang nagpabigat sa puso ko. Ikakasal na raw si Clarice. Parang biglang bumagal ang paligid ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Ilang sandali akong nakatulala. Sinusubukang iproseso ang narinig ko. Tinanong ko kung kailan at sinabi nilang ilang araw na lang. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. May parte sa akin na gustong umatras, na isipin na baka huli na ang lahat, na baka mas mabuti pang hayaan ko na lang siya maging masaya sa buhay na pinili niya. Pero may isa pang parte sa akin na hindi kayang tanggapin yun ng basta-basta. Hindi dahil gusto kong sirain ang kasal niya,
kundi dahil may katotohanan na kailangan niyang malaman. Buhay ako, at ang pangakong binipiwan ko sa kanya ay hindi ko kailanmang binali. Ilang araw akong nag-isip, hindi ako agad pumunta sa kanya. Hindi ko kayang biglain siya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Paano kung masaktan ko ulit siya? Paano kung ang pagbabalik ko ay magdudulot lang ng gulo sa buhay niya? Pero habang papalapit ang araw ng kasal niya, mas lalo akong balisa. Hindi ko kayang manahimik habang nangyayari ang lahat. Hindi ko kayang hayaan na magkasal siya ng hindi alam ang totoo. Isang gabi bago ang kasal niya, hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisime habang paulit-ulit kong iniisip kung ano ang gagawin ko. Hindi ito simpleng desisyon. Isang hakbang lang, pwedeng mabago ang buhay naming dalawa. Sa huli, napagtanto ko na hindi ko pwedeng piliin ang tahimik na pag-atras. Hindi ko pwedeng itago ang katotohanan dahil lang natatakot ako sa magiging resulta. Kung tunay ang pagmamahal ko sa kanya, kailangan kong maging tapat. Kailangan kong harapin siya at kung ano man ang maging desisyon niya, tatanggapin ko. Sa umaga ng kasal niya, maaga akong nagising. Tahimik akong nagbihis, suot ang uniforme ko. Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagdating ko sa simbahan, pero alam kong hindi ako pwedeng umatras. Dahil sa araw na iyon, hindi lang siya ang haharap sa altar. Pati ako, haharap sa pinakamahalagang desisyon ng buhay ko. Maaga akong umalis ng bahay. Halos wala pang tao sa kalsada. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, parang may ingay na hindi tumitigil. Bawat hakbang ko papunta sa simbahan ay mabigat. Parang bawat segundo ay pinaparamdam sa akin na papalapit na ako sa isang bagay na hindi ko kontrolado. Suot ko ang uniforme ko, malinis at maayos, pero sa loob ko, magulo ang lahat. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang balikan ng lahat ng alaala namin ni Clarice. Ang unang beses ko siyang nakilala, ang mga simpleng lakad namin sa parke, ang mga plano namin para sa kinabukasan. Lahat ng iyon, malinaw pa rin sa isip ko. At ngayon, papunta ako sa simbahan kung saan siya magpapakasal, pero hindi sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung dapat ba akong pumunta. Paano kung masaktan ko lang siya ulit? Paano kung ang pagbabalik ko ay magdulot ng gulo sa buhay na pilit niyang binuo matapos ang pagkawala ko? Pero sa bawat tanong, iisa lang ang sagot na bumabalik sa akin. Hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Hindi ako pwedeng hayaan na magpatuloy ang lahat nang hindi niya alam ang totoo. Hindi ko ginagawa ito para agawin siya. Ginagawa ko ito dahil may katotohanan na kailangan niyang marinig. Habang papalapit ako sa simbahan, nagsimula nang dumami ang mga tao. Nakikita ko ang mga bisita, nakaayos, masaya, may ngiti sa mga labi. Para sa kanila, isang masayang okasyon nito, isang bagong simula. Pero para sa akin, ito ang pinakamabigat na sandali ng buhay ko. Huminto ako sandali sa labas ng simbahan. Nakatitig lang ako sa malaking pintuan nito. Doon ginaganap ang seremonyang magbabago ng buhay ni Clarice. At sa loob ng ilang minuto, magdedesisyon ako kung papasok ba ako o mananatili sa labas. Pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim. Inalala ko ang pangako ko sa kanya. Ang mga salitang sinabi ko bago ako umalis. Hindi iyon basta salita lang. Totoo iyon. At hanggang ngayon, totoo pa rin iyon. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng malamig na hangin sa loob ng simbahan at ang tunog ng piano na tumutugtog. Tahimik ang lahat, nakatuon ang atensyon sa harapan kung saan nakatayo si Clarice. Nakasuot siya ng puting damit, hawak ang buke, at nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Hindi ako agad gumalaw. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Parang akong napako habang tinitignan siya. Napakaginda niya, pero hindi iyon ang tumama sa akin. Ang mas tumama sa akin ay ang lungkot na nakikita ko sa mga mata niya kahit nakangiti siya. Parang may parte sa kanya na hindi pa rin buo. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang gawin ang gagawin ko, pero wala na akong oras para magduda.
Dahan-dahan akong naglakad papasok, bawat hakbang ay naririnig sa katahimikan ng simbahan. Unti-unting napapalingon ng mga tao sa akin. May mga bulungan, may mga nagtataka kung sino ako, hanggang sa may isang nakapansin ng mabuti. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya, parang nakakita ng multo, at doon nagsimula ang pagkalat ng bulungan sa loob ng simbahan. Isa-isa nang napapatingin ng mga tao sa akin at ramdam ko ang gulat nila. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Ang tinitignan ko lang ay si Clarice. Sa bawat hakbang ko palapit sa harapan, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Parang bawat galaw ko ay nagdadala ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Hindi pa nagsasalita ang pare pero ramdam ko na napansin na rin niya ang nangyayari. Unti-unting tumahimik ang buong simbahan. Ang dating maayos na seremonya ay biglang naputol. Nang tuluyan akong makarating sa gitna, hindi ko na kayang umatras. Huminto ako sandali sa labas ng simbahan. Nakatitig lang ako sa malaking pintuan nito. Doon ginaganap ang seremonyang magbabago ng buhay ni Clarice. At sa loob ng ilang minuto, magdedesisyon ako kung papasok ba ako o mananatili sa labas. Pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim. Inalala ko ang pangako ko sa kanya. Ang mga salitang sinabi ko bago ako umalis. Hindi iyon basta salita lang. Totoo iyon. At hanggang ngayon, totoo pa rin iyon. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Huminto ang buong simbahan sa paghinga nang tuluyan akong tumayo sa gitna. Parang ang oras ay biglang bumagal at lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Naririnig ko ang mahihinang bulungan sa paligid, may mga hindi makapaniwala, may mga nagtataka, at may ilan na tila natatakot sa nakita nila. Hindi ko na sila pinansin. Ang buong mundo ko ay umiikot lang sa isang tao, si Clarice. Nakita kong unti-unti siyang napalingon sa direksyon ko. Sa una, parang hindi niya agad naintindihan ang nakikita niya. Para bang iniisip niyang isa lang itong ilusyon o panaginip. Pero habang tumatagal ang pagtititig niya sa akin, nakita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Mula sa pagkalito, naging gulat, hanggang sa tuluyang mapuno ng emosyon. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak siya sa dibdib niya na parang hindi siya makahinga. Bahagyang nanginig ang katawan niya. Ang hawak niyang bouquet ay unti-unting bumaba, halos makalaglag sa sahig. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Huminga ako ng malalim at pilit na pinanatili ang kalma ko. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng emosyon. Kailangan kong maging malinaw. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Clarice, mahina pero buo kong banggit sa pangalan niya. Sa simpleng pagtawag ko sa kanya, parang tuluyan nang nabasag ang lahat ng pagdududa niya. Napaatras siya ng kaunti pero hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Unti-unti siyang naglakad palapit, parang hinihila siya ng isang bagay na hindi niya mapigilan. Habang papalapit siya, ramdam ko ang bawat hakbang niya. Parang bawat galaw niya ay puno ng tanong, takot at pag-asa. Nang tuluyan siyang huminto sa harap ko, kitang-kita ko ang luha na bumubuo sa mga mata niya. Elian? Nanginginig niyang sambit. Tumanggo lang ako. Hindi ko na kailangang magsalita pa para patunayan kung sino ako. Nandito ako. Buhay ako. Biglang tumulo ang luha niya at sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili niya. Lumapit siya at hinawakan ng mukha ko. Parang tinitiyak niya hindi ako mawawala. Parang takot siyang baka maglaho ako kung bibitaw siya. Akala ko, wala ka na. Basag ang boses niyang sabi. Ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Dahan-dahan kong hinawakan niyang kamay niya at tumingin sa mga mata niya. Buhay ako, Clarice. Hindi ako sumuko. Tahimik ang buong simbahan. Wala nang ibang naririnig kundi ang paghinga naming dalawa at ang mahihinang hikbi niya. Kahit ang pari at ang lalaking pakakasalan niya ay hindi na gumagalaw, tila naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Ipinaliwanag ko ang lahat, kung paano ako nasugatan, kung paano ako na-stranded, at kung paano ako tinulungan ng mga taong hindi ko kilala.
Ikinwento ko kung paano ako pinaniwala ang patay at kung paano kong nalaman na iniwan ko siya sa gitna ng sakit. Habang nagsasalita ako, hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin. Parang bawat salita ko ay unti-unti niyang pinuproseso, parang pinupuno ng mga nawawalang bahagi ng kwento niya. Hindi ko ginusto na mangyari yon. Dagdag ko, ramdam ang bigat sa dibdib ko. Kung may paraan lang ako para ipaalam agad sa iyo na buhay ako, ginawa ko na sana. Pero wala akong magawa noon. Ang taning ginawa ko lang ay lumaban para makabalik. Tumahimik ako sandali, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Hindi ko alam kung galit ba siya o kung masaya o kung pareho. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga taong nandoon, ang pamilya niya, ang mga kaibigan niya, at ang lalaking nakatayo sa altar na kanina lang ay pakakasalan niya. Hindi ko sila pinuntahan para sirain ang araw na ito. Alam ko yun at gusto kong maintindihan din nila yon. Hindi ako nandito para manggulo. Mahinang sabi ko, sapat na sapat lang para marinig ng mga taong malapit. Nandito ako dahil may katotohanan na kailangan mong malaman, Clarice. Hindi ako patay at hindi ko kailanman kinalimutan ang pangako ko sa iyo. Napayuko ako sandali, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan ko. Pero hindi kita pipilitin. Kung pinili mo nang magpatuloy, kung masaya ka na, tatanggapin ko. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan. Tahimik ang lahat, walang sumingit, walang nagsalita. Para bang ang buong simbahan ay nakikinig sa desisyon na gagawin niya. Dahan-dahang huminga si Clarice. Nakita ko ang pag-angat at pagbaba ng dibdib niya, parang pinipigilan niya ang emosyon na sumubog. Tumingin siya sa akin, tapos sa lalaking nasa altar, at pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang sandaling iyon ay parang walang katapusan. At sa gitna ng katahimikan, alam ko ang susunod na sasabihin niya, ang magdidikta ng kapalaran naming dalawa. Parang tumigil ang mundo habang hinihintay ko ang sasabihin ni Clarice. Nakatingin lang siya sa akin, pero ramdam kong ang daming tumatakbo sa isip niya. Hindi ko mabasa kung ano ang pipiliin niya, at sa totoo lang, hindi ko rin alam kung handa ba akong tanggapin ang kahit anong magiging desisyon niya. Dahan-dahan siyang huminga, parang pinipilit kontrolin ang emosyon niya. Nakita kong nanginginig ang kamay niya habang hawak pa rin niya ang bouquet. Tumingin siya sa lalaking nasa altar. Ang lalaking ilang sandali na lang sana ay magiging asawa niya. Tahimik lang itong nakatingin sa amin. Walang galit, walang sigaw, kundi isang tahimik na pag-unawa. Bumalik ang tingin ni Clarice sa akin. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko nang nakita ang mga mata niya. Hindi na lang iyon puro gulat. Nandoon pa rin ang sakit, pero may kasama ng isang bagay na matagal kong hinanap. Ang pagmamahal na akala ko ay tuluyang nawala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Mahina niyang sabi, halos pabulong pero sapat para marinig ko. Akala ko natanggap ko na. Akala ko handa na akong magpatuloy. Tumulo ang luha niya habang nagsasalita. Hindi niya pinupunasan. Hinayaan lang niyang bumagsak yun, parang simbolo ng lahat ng sakit na pinilit niyang itago. Pinilit kong tanggapin na wala ka na. Dagdag niya, nanginginig ang boses. Pinilit kong mabuhay ulit kahit ang bigat-bigat na. May mga gabi na hindi ako makatulog kasi naiisip ko kung nasaan ka. Kung totoo bang wala ka na. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakikinig lang ako sa bawat salita niya at bawat isa ay parang kutsilyong dahan-dahang tumatama sa puso ko. Pero kahit anong pilit ko, huminto siya sandali, huminga ng malalim. Hindi ka nawala sa puso ko. Sa sandaling iyon, parang may bumigay sa loob ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Narinig ko ang sariling paghinga ko na naging mabigat. Hindi ko inaasahan na maririnig ko pa ang mga salitang iyon mula sa kanya. Unti-unti siyang lumapit sa akin, hindi na nanginginig ang mga hakbang niya. Parang mas malinaw na sa kanya ang direksyon na pipiliin niya. Nang makarating siya sa harap ko, hindi na siya nagdalawang isip. Yinakap niya ako. Mahigpit,
Parang natatakot na baka mawala ulit ako kung bibitaw siya. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng emosyon na hindi namin nasabi sa isa't isa. Ang lungkot ng pagkawala, ang sakit ng paghihintay, at ang saya ng muling pagkikita. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Yinakap ko rin siya ng buong higpit, parang gusto kong bawiin ang lahat ng oras na nawala sa amin. Tahimik ang buong simbahan, pero ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Hindi ito eksena ng drama, hindi ito kaguluhan, isa itong katotohanang hindi na pwedeng itanggi. Maya-maya, unti-unti siyang kumalas sa yakap ko. Tumingin siya sa akin, tapos muli siyang lumingon sa lalaking nasa altar. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito, pero hindi siya galit, hindi siya sumigaw o nagreklamo. Lumapit si Clarice sa kanya, hawak pa rin ang buke. Hindi ko narinig ang buong sinabi niya pero nakita ko ang pagyuko niya at ang mahinang paghingi ng tawad. Tumanggol lang ang lalaki, pilit na nungumiti kahit halatang nasasaktan. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang tahimik na pagrespeto. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng isang pagmamahal na hindi pala natatapos. Dahan-dahan siyang umatras, nagbibigay ng espasyo. Walang drama, walang eksena, isang tahimik na pagtanggap sa katotohanan. Bumalik si Clarice sa akin. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na ang ekspresyon niya. Hindi na siya nalilito, hindi na siya naghahanap ng sagot. Hindi ko kayang ituloy ang kasal. Diretso niyang sabi kahit nanginginig pa rin ang boses niya. Hindi ko daayugin ang ako'y namahalin na kayo nang hindi pala tapos ang puso ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Akala ko handa akong tanggapin kung pipiliin niya ang ibang landas. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal kong hinanap, ang pangalawang pagkakataon. Tumango lang ako, hindi dahil wala akong masasabi kundi puno ang dibdib ko ng emosyon. Hindi ko kayang ilabas lahat sa salita. Sa paligid namin, unti-unting gumalaw ang mga tao. May mga umiiyak, may mga nagbubulungan, pero wala nang sumubok na pigilan ng nangyayari. Para bang lahat sila ay saksi sa isang kwentong hindi inaasahan pero totoo. At sa gitna ng simbahan, sa araw na dapat ay pagtatapos ng isang relasyon at simula ng bago, naging pagkakataon ito para sa amin na harapin ang katotohanan. Hindi pa tapos ang kwento namin. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman ko na baka may pag-asa pa kami. Pagkatapos ng mga nangyari sa loob ng simbahan, hindi agad nagkaroon ng ingay o kaguluhan. Sa halip, parang may isang mabigat na katahimikan na bumalot sa lahat. Isa-isa nang nagsimulang lumabas ang mga bisita. May ilan na lumalapit kay Clarice para damayan siya. May ilan na nakatingin lang sa amin na parang hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan nila. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, parang kaming dalawa lang ang tunay na nandun. Lumabas kami ng simbahan ng magkatabi, pero walang salita. Hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil pareho kaming nagproproseso ng nangyari. Ang hangin sa labas ay parang mas magaan, pero sa loob ko, ramdam ko pa rin ang bigat ng sitwasyon. Hindi simpleng muling pagkikita ang nangyari. Isang buong buhay ang nabago sa loob ng ilang minuto. Umupo kami sa isang bench malapit sa simbahan. Tahimik lang si Clarice, nakatingin sa malayo, hawak pa rin ang bouquet na unti-unti na niyang kinakalas. Nakita ko kung paano niya pinipilas ang isang bulaklak. Parang doon niya inilalabas ang emosyon na hindi niya masabi. Hindi ko inaasahan na ganitong mangyayari. Mahina niyang sabi, hindi pa rin tumitingin sa akin. Tumanggo lang ako. Ako rin. Ilang sandali kaming natahimik. Ramdam ko na hindi sapat ang presensya ko lang. Kailangan niyang marinig ang buong katotohanan. Hindi na pwedeng bitin. Hindi na pwedeng may itago pa ko. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Clarice, kailangan mong malaman lahat. Hindi lang yung nangyari sa simbahan, kundi kung paano ako nabuhay. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa mga mata niya, may halong takot at pagnanais na maintindihan ng lahat.
Sinimulan kong ikwento ang bawat detalye, kung paano ako nasugatan sa engkwentro, kung paano ako nawala ng malay, at kung paano ako nagising sa isang lugar na hindi ko kilala. Ikinwento ko kung paano ako tinulungan ng isang pamilya, kung paano nila akong inalagaan kahit hindi nila ako kilala, at kung paano akong pinaniwalaang patay habang pilit akong lumalaban para mabuhay. Habang nagsasalita ko, nakatingin lang siya sa akin, hindi siya sumisingit, hindi siya nagtatanong, pinapakinggan lang niya ang bawat salita ko. Parang sinusubukan niyang punan ng lahat ng araw na wala ko. May mga araw na gusto ko nang sumuko, amin ko. Ramdam ko ang bigat ng mga alaala, hindi dahil takot akong mamatay, kundi dahil akala ko wala nang babalikan. Pero tuwing naiisip kita, tuwing naaalala ko yung pangako ko, doon ako kumakapit. Napayuko ako sandali. Hindi ko alam kung paano mo hinarap ang pagkawala ko, pero sigurado ako na nasaktan kita at doon ako pinaka nagsisisi. Tahimik lang siya habang tumutulo ang luha niya. Hindi niya pinipigilan, hinahayaan lang niyang bumagsak iyon habang patuloy siyang nakikinig. Hindi kita pinuntahan agad pagbalik ko. Dagdag ko. Natakot ako. Natakot akong baka wala na akong lugar sa buhay mo. Natakot akong baka masaktan kita ulit. Huminga ako ng malalim bago ko sinabi ang susunod. Nang malaman kong ikakasal ka na, doon ko lang na-realize na hindi ko kayang manahimik, hindi para pigilan ka, kundi para sabihin lang sa iyo ang totoo dahil deserve mong malaman na buhay ako. Pagkatapos kong sabihin, muling bumalot ang katahimikan sa pagitan namin, pero hindi na ito tulad ng dati, hindi na ito puno ng tanong. Mas tahimik na ito ngayon, parang unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Maya-maya nagsalita si Clarice, mahina pero malinaw. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yung mga araw na iyon? Tanong niya, hindi galit ang tono, kundi puno ng sakit. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko man naranasan pero naiisip ko at alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para maibsan yun. Tumanggo siya saka pumikit sandali. Araw-araw akong naghintay. Kahit sinabi nilang wala ka na, may parte sa akin na umaasa pa rin. Pero habang tumatagal, napagod ako. Napahawak siya sa dibdib niya. Napagod akong umasa sa isang bagay na sinasabi nilang wala na. Kaya pinilit kong tanggapin, pinilit kong mag-move on. Tahimik lang akong nakinig, hindi ako sumingit. Alam kong kailangan niyang itong ilabas. Yung lalaking pakakasalan ko, tumigil siya sandali, saka huminga ng malalim. Hindi ko siya minahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo, pero totoo ang malasakit ko sa kanya. Tinulungan niya ako, sinamahan niya ako nung wala ka. Tumanggo ako, naiintindihan ko iyon, at mas lalo kong inappreciate ang katapangan niya sa pagsasabi ng totoo. Pero ngayon, dahan-dahan siyang tumingin sa akin, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Doon ko napagtanto na hindi sapat ang pagbabalik ko, hindi sapat na buhay ako. Kailangan naming harapin ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. At sa sandaling iyon, hindi ako nagmadali, hindi ko siya pinilit, hindi ko sinabing magiging maayos agad ang lahat. Sa halip, sinabi ko lang ang isang bagay na sigurado ako. Nandito ako at handa akong magsimula ulit, kahit gaano katagal. Matapos ang mahabang usapan namin sa labas ng simbahan, hindi agad naging magaan ang lahat. Hindi ito katulad ng mga kwento na isang yakap lang, ayos na agad ang lahat. Sa halip, mas lalo naming naramdaman kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga nangyari. Pero sa kabila nun, may isang bagay na malinaw sa aming pareho. Hindi na namin kayang itago ang katotohanan. Nagpasya si Clarice na harapin ang lahat ng maayos. Hindi niya hinayaang matapos ang araw na iyon ng may natitirang kalituhan o sakit sa ibang tao. Binalikan namin ang lalaking muntik na niyang pakasalan. Nasa labas pa rin siya ng simbahan. Tahimik na nakatayo, parang sinusubukang tanggapin ang nangyari. Lumapit si Clarice sa kanya, at kahit hindi ko narinig ang lahat ng sinabi nila,
Nakita ko ang katapatan sa paraan ng pakikipag-usap niya. Wala siyang itinago, wala siyang pinalabong salita. Humingi siya ng tawad, hindi dahil may kasalanan siya sa pagmamahal niya, kundi dahil alam niyang may nasaktan siyang tao. Ang lalaki naman ay tahimik lang na nakinig. Sa mga mata niya, kita ang sakit, pero wala ring galit. Tumanggo siya sa huli, at kahit mabigat, tinanggap niya ang desisyon ni Clarice. Hindi siya nagtanong kung bakit, hindi siya nagreklamo. Parang naiintindihan niya na may mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Pagkatapos noon, doon ko lalo naintindihan ng kabigatan ng pinili ni Clarice. Hindi lang ito tungkol sa akin at sa kanya. May ibang taong nadamay, may ibang pusong nasaktan, at hindi iyon basta mawawala sa isang iglap. Sa mga sumunod na araw, hindi kami agad naging tulad ng dati. Hindi kami agad nagbalikan na parang walang nangyari. Sa halip, pinili naming maging maingat. Pinili naming kilalanin ulit ang isa't isa sa bagong sitwasyon na kinakaharap namin. Madalas kaming mag-usap, hindi lang tungkol sa nakaraan kundi pati sa mga bagay na hindi namin nasabi noon. Ikinuwento niya ang mga gabing umiiyak siya mag-isa, ang mga panahong pilit niyang kinakausap ang sarili niya para tanggapin ang pagkawala ko. Ikinuwento rin niya kung paano siya natutong bumangon, kahit pakiramdam niya ay may kulang sa kanya. Ako naman, ikinuwento ko bawat araw na lumaban ako para mabuhay, ang mga pagkakataong halos sumuko na ako, at ang mga sandaling siya lang ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Unti-unti, nabuo ulit ang koneksyon namin. Hindi na ito katulad ng dati na puno lang ng saya at plano. Mas matured na ito ngayon. Mas totoo, mas may lalim. Pero kahit ganon, hindi namin minadali ang lahat. May mga araw na tahimik lang kami, magkatabi pero walang salita. May mga pagkakataon na pareho kaming natatakot na baka masaktan ulit ang isa't isa, at may mga gabi na pareho kaming nagdadalawang isip kung tama ba ang ginagawa namin. Isang gabi, habang naglalakad kami sa parehong parke kung saan kami madalas pumunta, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa akin, seryoso ang muka. Alam mo, hanggang ngayon natatakot pa rin ako, amin niya. Hindi ako nagsalita agad, hinayaan ko siyang magpatuloy. Natatakot ako na baka mawala ka ulit, dagdag niya. Natatakot ako na baka isang araw gigising na naman ako na wala ka na. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Hindi iyon simpleng takot. Trauma iyon mula sa nangyari. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Dahan-dahan kong hawakan ng kamay niya. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Hindi ko kayang ipangako na walang mangyayaring masama. Mahinam kong sabi. Pero ang kaya kong ipangako ay hindi kita iiwan ng hindi lumalaban. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Hindi ko na kayang dumaan ulit sa parehong sakit, mahinang sabi. Hindi rin ako, sagot ko. Tahimik kaming naglakad ulit, pero sa pagkakataong iyon, mas magaan na ang pakiramdam ko. Hindi dahil wala na ang problema, kundi dahil pareho naming piniling harapin ito. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw ang direksyon namin. Hindi kami minadali na ibalik ang lahat sa dati. Sa halip, binuo ulit namin ang relasyon namin mula sa simula. Mas matatag, mas totoo, at mas handa sa kahit anong mangyari. At sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman na tama ang desisyon kong pumunta sa simbahan ang araw na iyon. Hindi para sirain ang kasal, kundi para ilabas ang katotohanan na magbibigay sa amin ng pagkakataong magsimula ulit. Dahil sa huli, hindi pala sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng tapang para ipaglaban ito. At sa pagkakataong ito, pareho na kaming handang lumaban. Lumipas ang ilang buwan matapos ang araw na nagbago ng lahat. Hindi man naging madali ang bawat araw, masasabi kong unti-unti naming natutunan kung paano mabuhay muli. Hindi bilang mga taong naiwan ng nakaraan, kundi bilang dalawang taong piniling harapin ito ng magkasama. Hindi na kami nagmamadali. Hindi na rin kami umaasa sa mga dating plano na parang walang nangyari. Sa halip,
Bumuo kami ng bago, mas totoo, mas matatag. Sa mga panahong yon, marami kaming pinagdaanan. May mga araw na masaya kami, parang bumalik sa dati ang lahat. Pero may mga gabi rin na tahimik lang kami, parehong iniisip ang mga bagay na hindi na mababago. Hindi namin tinakasan ang mga alaala. Hinayaan namin ang mga yon na maging bahagi ng kwento namin. Hindi bilang hadlang, kundi bilang paalala kung gaano kami katatag. Mas naging bukas kami sa isa't isa. Hindi na kami natatakot magsabi ng nararamdaman. Kung may takot, sinasabi namin. Kung may sakit, hindi na namin itinatago. Natutunan naming pakinggan ng isa't isa, hindi lang para sumagot, kundi para umintindi. Isang araw, habang nakaupo kami sa parehong simbahan kung saan nangyari ang lahat, tahimik kaming nagmasid. Walang kasal, walang tao, kundi kami lang at ang tahimik na espasyo na minsang naging saksi sa pinakamabigat na desisyon ng buhay namin. Naalala mo pa ba yung araw na yon? Tanong niya, mahina ang boses. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi ko makakalimutan. Tumango siya, saka tumingin sa harapan. Akala ko doon na matatapos ang kwento natin. Akala ko rin, sagot ko. Napangiti siya pero may halong lungkot. Pero siguro, kailangan talaga nating pagdaanan yon para maintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ako agad sumagot. Tinignan ko siya at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang babaeng minahal ko noon, pero mas matatag na, mas malalim at mas totoo. Kung babalikan ko man ang lahat, hindi ko babaguhin yung nangyari. Kahit masakit, kahit mahirap, dahil kung hindi nangyari yun, baka hindi tayo ganito ngayon. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pag-unawa. Mas totoo na tayo ngayon, sabi niya. Mas matatag, dagdag ko. Ngumiti siya at sa simpleng ngiting iyon, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko ring hinanap. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya kaming ituloy ang kasal. Hindi na ito tulad ng dating enggrande at puno ng plano. Mas pinili namin ang simple. Isang seremonya na hindi nakatuon sa kung anong dapat, kundi sa kung ano ang totoo sa amin. Sa araw ng kasal namin, hindi ako kinakabahan tulad ng dati. Hindi dahil sigurado ako sa mangyayari, kundi dahil alam kong dumaan na kami sa pinakamabigat na pagsubok. At kung nalagpasan namin iyon, wala nang ibang makakapigil sa amin. Habang nakatayo ako sa altar, nakita ko siyang naglalakad papunta sa akin. Nakasuot siya ng puting damit, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya maganda sa paningin ko. Ang dahilan ay ang kwento na dala niya. Ang lahat ng pinagdaanan namin, ang lahat ng sakit at saya, at ang desisyon niyang piliin ako muli. Sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang bigat ng pangakong gagawin namin. Hindi ito simpleng pangako ng pagmamahalan. Pangako ito na lalaban kami kahit gaano kahirap. Pangako ito na hindi kami susuko kahit anong mangyari. Nang nakarating siya sa harap ko, nagkatitigan kami. Walang salita, pero sapat na ang lahat ng napagdaanan namin para maintindihan ang isa't isa. Habang sinasabi namin ang aming mga panata, hindi ko maiwasang balikan ang araw na pumasok ako sa simbahan para pigilan ang kasal niya. Kung noon ay puno ako ng takot at pag-aalinlangan, ngayon ay puno ako ng katiyakan. Hindi dahil perpekto ang buhay namin, kundi dahil pinili naming maging totoo sa isa't isa. Sa huli, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pangako o plano. Hindi ito nasusukat sa kung gaano kaganda ang simila. Ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa gitna ng sakit, sa pagitan ng pagkawala, at sa mga sandaling kailangan mong pumili kung lalaban ka pa o susuko na. At sa kwento namin, pinili naming himaban, araw-araw. Hindi bilang dalawang taong perpekto, kundi bilang dalawang taong handang manatili kahit gaano kahirap. At yon ang dahilan kung bakit sa bawat umaga na magigising ako sa tabi niya, alam kong ang lahat ng pinagdaanan namin ay hindi nasayang. Dahil sa huli, hindi kami nagtagpo dahil sa pagkakataon. Nagtagpo kami dahil pinili namin ang isa't isa, muli
at muli.